Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video po natin ngayon na isi-share ko naman sa inyo yung aking finished product na rin po. Ito po yung aking kauna-unahang ginawa na fish dehydrator. So may mga ilan na rin pong nagbabalak magpagawa, pero hindi pa naman po ito mas production. For experiment ko pa rin lang to, although nasubukan ko na siya, nasalangan ko na siya ng isang beses. 1 kilo lang sinalang ko nun kasi walang isda. So ito po ay 10 kilos capacity na fish dehydrator. Pwede din po ito sa mga prutas. Kung ano yung gusto nyo tuyuin, nababago naman yung setting dito sa thermostat na to. So ito bale ay thermostat, tapos nilagyan ko lang ng fuse saka main power. Ito po ay may fan na dalawa, yung ginagamit ko rin sa incubator na pan. Pasilip ko po sa inyo yung loob. Bali, ang materials na ginamit ko dito ay tubular, saka tubular na 1x1, tapos galvanized sheet na. Ito, galvanized na po yan. Tapos nilagyan ko lang siya ng mga sidings na angular. Tapos meron po itong 8 tray natin. So ito, dito natin nilalatag yung isda. Tapos ito ay ang wattage niya ay 500 watts. May dalawa itong fan. So ayan, tanggalin ko muna para makita nyo siya. Ayan, meron tayong dalawang fan, taas at baba. Taas at baba po yan. Tapos ang ginamit ko ditong heater ay Kantal, kasi yun na rin yung ginamit ko sa incubator. May sobra pa ako dito ko inilagay na rin yung Kantal coil. So 500 watts siya. Coil pa lang po yung 500 watts. Tapos yung ating fan na dalawa ay 27 watts isa. So nasa ano siya, 500 plus ang wattage niya. So ito naman po ay kapag gusto niyo lang magtuyo kapag umuulan. O katulad po ngayon, ang oras po ngayon ay 2:00 na. So kung ibibilad ko siya, yung aking isda na binili kanina, kung ibibilad ko, hindi siya aabot ng hapon, hindi pa siya tuyo. Kasi katatapos ko lang magbabad kanina, binabad ko siya sa suka. Saka kahit gabi na, basta may kuryente, dire-diretso andar, dire-diretso rin yung pagtuyo ng ating isasalang dito sa ating fish dehydrator. Saka ang advantage nito ay hindi siya dadapuan ng kung ano man. Lalo ngayon, kailangan natin mag-ingat, maging maalaga sa ating kalusugan. Yun lang po ang advantage nito, hindi siya madadapuan ng lamok, ng langaw, o kung ano pa mang lumilipad na hayop. Tapos yung tray natin, aluminum na yan, para iwas kalawang. So, salang ko muna tong aking binabad na. Ito. Ang tutuyuin natin ngayon ay lumbak. So binabad ko na sa suka, tapos tinurog ko yung bawang. Bali, ang isiset ko dito ay 57 lang. Kasi dati nagset ako ng pagtutuyo, yung unang pagtaray ko ay ang isinet ko ay 60. So medyo parang nabigla, luto na siya. So ang gagawin ko dito ay 57 lang, tapos 8 hours na nakasalang. So sasalansan ko lang to, ipapatas ko lang to dito sa ating tray, itong aking kinuse na lumbak. So ayan, tapos saksak na natin to, at siguro mga mamayang gabi before ako matulog, papatayin ko na siguro hanggang 10:00. So ayan po, nakaparada na siya. Yung 3 kilos na binili kong isda kanina
ay pinagkasya ko na lang sa tatlong tray. Luwag na luwag pa naman siya sa tatlong tray. Tapos yung tumulo na mga katas pa niya, so pinanasan ko muna para yung ating unit hindi siya madaling kalawangin. So ayan, start ko na to para mamaya mahango ko na rin siya. So siset ko muna dito siya ng set ko siya ng 57 lang. So ang ginamit kong thermostat dito STC 1000 lang. Tapos pinukod ko yung panel box kasi ayan 58. Gagawin ko to ang 57. 57 lang yung set ko dito, tapos mabubuhay siya ng 52. Doon lang naglalaro sa range na yun kasi dati sinubukan ko 60, nabubuhay siya ng 55. Medyo nabigla siya ng pagkatuyo o napatagal lang siguro yung salang ko. So ayan, no, katulad yan, may mga langaw na maaligid na. Kung sa open area natin to isasalang o ibibilad natin sa araw, matadapuan siya ng langaw. Yun lang ang advantage talaga nito. Secure siya. As long as na may kuryente, tapos advantage nga rin nito ay makakapagtuyo tayo kahit umuulan, kahit basta may kuryente. Kahit mahina yung sikat ng araw kasi di kuryente nga po ito. Tapos may heater na rin. Tapos yung ito, magkabila po yan. Ito yung kanyang exhaust. Singawan yan. Para hindi yung moisture sa loob nakakalabas. So matutuyo talaga yung inyong sinasalang na kung ano man. Ayan, magkabila po yan. Ang butas niya ay siguro parang sinlaki lang ng ng benching ko. Benching ko po yung butas niyan. Tapos pakita ko din sa inyo yung likod. Ayan. Nakalabas yung fan niya. Tapos meron siyang mga butas-butas din para sa intake ng hangin. Isa sa baba, isa sa taas na fan. So ayan, ganyan lang po kasimple. Hindi ko pa siya tinocoveran kasi ayoko muna siyang lagyan ng takip. Pasarili lang pati namin itong project ko na ito. So kung may magpagawa man, saka lang ako gagawa ulit. Sa ngayon, for testing pa lang ito. So ayan, hintayin lang natin na siguro 8 hours ko itong sasalang. Pasilip ko lang ulit yung loob. Bali oras ngayon ay 3 PM. Siguro mga alas 10. Okay na to. Ayan, 35 na po yung kanyang temperature ngayon. So yung sensor ng STC 1000 nga pala, okay lang yan. Kasi yung nakita ko na nakalagay sa wire hanggang 100 siya. 100 plus yung kanyang working na init. So ito lang, lang naman to more on mga 60. Ayan, balikan na lang natin to mamaya after 8 hours kung anong magiging resulta ng ating tinutuyo na isda. So ayan guys, ngayon ay anong oras na ba? Alas 9 na. Alas 9 na po pala. So ito yung
kanyang status na ng ating tinuyo. So okay na siya. So 3, wala 3 PM hanggang 9. Ayan, okay na siya. Hindi ko na siya papakatuyuin na masyado. Baka sumobra na siya sa lutong. So ano lang siya, bali 6 hours. Ayan siya. Ganyan na po siya katuyo sa loob ng 6 hours kasi sinalang ko ito ng alas 3. Tutulog na ako ngayon kaya siguro dadagdagan ko na lang ito bukas ng 1 oras. Tutulog na kasi ako ngayon kaya chinek ko lang to kung okay na. Ayan, yung 3 layer natin, pantay sila lahat. Pantay po yung kanyang pagkakatuyo. Kaya saka safe po yan, hindi po nadapuan yan ng langaw. Ginamit ko lang dito kanina ay 57 sa temperature natin. So ayan, success yung ating tinuyo. May pangulam na bukas. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat.